jab with a hook, comes back with another jab. There's the straight left hand, and he landed it right on Hattie's chin. And down goes Hattie, and that's another perfect right hand from Pacquiao. Another right hook, straight left hand. Pacquiao's landing it well. Hard left hand. Hatton has to hold on. Will Hatton make it out of the round? It's a brilliant. Oh my gosh, what a straight left hand. Sa mundo ng boxing, may mga pangalang hindi kailanman kumukupas. At isa na rito ang walang kapantay na pambansang kamao, Manny Pacquiao. Mula nang matikman ni Ricky Hatton ang malupit na knockout mula sa mga kamao ni Pacquiao noong taong 2009, hindi na siya muling lumaban at tuluyan nang nagretiro mula sa profesional na boxing. Ang gabing yon ay tila ang huling kabanata ng kanyang karera, ang suntok na iyon ang nagtapos sa kanyang paglalakbay. Ngunit ngayon, ang pagbabalik ni Pacquiao ang siyang bumuhay sa kanyang pangarap. Matapos ang ilang taong pamamahinga, muling bumalik si Pacquiao sa ibabaw ng lona. Bitbit ang apoy ng kanyang karera at inspirasyon para sa mga dating mandirigma. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa sariling karangalan, ito'y naging mitsa ng pag-asa para sa marami. Isa sa mga naantig ng pagbabalik ni Pacquiao, ang dating karibal at alamat rin ng ring, Ricky the Hitman Hatton. 13 taon mula nang tuluyang magretiro, muli niyang naramdaman ang apoy sa puso. At ngayong 2025, handa na siyang muling sumabak sa isang huling laban. Si Ricky Hatton, dating hari ng light welterweight division, ay muling papasok sa ring sa darating na ika-2 ng Disyembre 2025 sa Dubai. Ang kanyang makakatapat, walang iba kundi ang pioneer ng UAE boxing, Asa Alda, kilala sa bansag na Arabian Warrior. Hindi naging madali ang desisyong ito para kay Hatton. Ngunit ayon sa kanya, si Manny Pacquiao ang naging inspirasyon sa pagbabalik. Kung kaya ni Pacman, kaya ko rin. Hindi man direktang sinabi. Ngunit ito ang damdaming humubog sa kanyang desisyon. At mula sa 13 taong pananahimik, muling bubuhayin ni Hatton ang kanyang pangalan at pamana sa mundo ng boxing. Samantala ang kanyang makakalaban, Asa Alda, ay hindi basta-basta. Ang kauna-unahang professional boxer ng United Arab Emirates, tagapagdala ng bandila ng gitnang silangan sa larangan ng boxing, may kartadang 8 panalo, 3 talo at 4 na knockout. Si Alda ay simbolo ng pagsibol ng boxing sa kanilang rehiyon. Bagamat matagal na ring hindi nakakalaban, buo ang loob ni Alda. Determinado siyang ipagtanggol ang kanyang reputasyon laban sa isang boxing legend. Bago ang kanilang sagupaan, silipin muna natin ang isa sa pinakaimportanteng laban ni Asa Alda, ang kanyang pagkapanalo kontra sa veteranong Briton na si Steve Cooper. Ginanap ang laban noong ika-13 ng Marso, 2009 sa Newport Center, United Kingdom. And so his reputation, see if he can enhance it against Steve Cooper. Cooper, by far the taller of the two boxers in the black trunks. Alda in the... 4 na round lang ang naka-schedule, pero hindi na ito umabot doon. Bit-bit ni Cooper ang record na 3 panalo, 28 talo at 3 tabla. Isang tunay na journeyman sa mundo ng boxing. I'm sure he's working hard in the gym between fights, but it's here in the ring where he's looking to do the bit. Aldal's just taking his time here the first round. So. Well, when he has to, Peter Alda looking to launch a counter now. That's good, quick counter attack. Slower, more sedated. Looking really confident here, Alda, dropping his hands. From the gloves with his... And 2 minutes of finding out a bit about each other. Alda, I'm sure. Pagpasok ng ikalawang round, hindi na nag-aksaya ng oras si Alda. Yeah, you could give Chris Sanagar in the corner there, telling him he wants a bit more work off him this round. That's good shots there. Isang matinding kamao, sunod-sunod na kombinasyon ang tumama kay Cooper at parang kidlat, bumagsak ito sa lona. Sa eksaktong oras na 12:51 ng round 2, tinapos ni Alda ang laban. Isang knockout na nagpatunay, handa siyang makipagsabayan sa mga pinakamalalakas
On round 2, Steve Cooper having failed to beat the counter 10, the winner and still undefeated, Dubai's Asa Aldar. And the appreciation goes to Steve Cooper. Ang tagumpay na ito ay naging pundasyon ng kanyang reputasyon. Ngunit ngayong 2025, ibang klasing alamat ang kanyang haharapin, ang pagbabalik ni Ricky Hatton. Isang laban ng puso, karanasan at dangal. At ngayon ating balikan ang laban na yumanig sa buong mundo ng boxing, ang sagupaan sa pagitan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ng hitman ng England na si Ricky Hatton. Ginanap ito noong ika-2 ng Mayo, taong 2009, sa kilalang MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Dito nila pinaglabanan ang IBO World Super Lightweight title. Isang gabing pinanood ng milyon-milyon sa buong mundo. Bit-bit ni Hatton ang kanyang legendary na record na 45 panalo at 1 talo, habang si Pacquiao ay may taglay na 48 panalo, 3 talo at 2 tabla. Mainit ang bakbakan mula sa simula. Ngunit sa loob lamang ng 2 rounds, nagtapos ang laban. Sa huling segundo ng ika-2 round, isang matinding kaliwa ni Pacquiao ang tuluyang nagpabagsak kay Hatton. Isang brutal at malinis na knockout ang naganap. Isa sa pinakamatinding knockout sa kasaysayan ng boxing. Bagamat hindi ito ang huling laban ni Hatton, ito ang nagsilbing malaking turning point sa kanyang karera. Pagkatapos ng pagkatalo na iyon, nawala siya sa ring sa loob ng 3 taon. Hanggang sa bumalik siya noong 2012 para sa isang huling laban kontra kay Vyacheslav Senchenko na nauwi rin sa pagkatalo. Sa kabila nito, ang knockout loss kay Pacquiao ang kadalasang tinuturing ng maraming tagahanga at eksperto bilang dahilan ng unti-unting paglayo ni Hatton sa sport. Hindi lamang ito pagkatalo sa puntos o desisyon. Ito'y isang knockout na nag-iwan ng pisikal at emosyonal na bakas sa kanyang karera. From Manchester, England, the 3-time world champion and reigning, defending IBO Ring Magazine Light Welterweight Champion of the World, Ricky Hitman Hatton. From Sarangani Province, Philippines, the 5-time world champion, currently recognized as pound for pound, the best fighter in the world, Manny Pacman Pacquiao. Each other. They are genuinely friendly. They like each other. It should not show up in the fight. No. Pagpasok ng unang round, kapwa determinado ang dalawang boksingero. Agad na sumugod si Hatton. Bit-bit ang kanyang signature pressure style. Sinusubukang idikta ang bilis ng laban, pero hindi nagpahuli si Pacquiao. Sa unang minuto pa lang, nagpakawala na siya ng mabilis at malalakas na kombinasyon. Ilang sandali lang, isang solidong kaliwa mula kay Pacquiao ang tumama sa panga ni Hatton. At unang beses siyang bumagsak, tumayo si Hatton pero halatang nabigla. At bago matapos ang round, isang mabilis na kombinasyon mula kay Pacquiao ang muling nagpabagsak kay Hatton sa lona. 2 beses bumagsak si Hatton sa unang round pa lang. A very wrestling type match also. Great right hand for Hatton, blazed across. Which again shows that he's no longer a one-punch puncher. Well, follows the jab with a hook, comes back with another jab. There's the straight left hand, and he landed it right on Hatton's chin. And down goes Hatton. Isang matinding pahayag mula sa pambansang kamao. I know Ricky's one of the guys, not the type of the guy. Bayless tried to back Pacquiao off. Pacquiao was coming out of the neutral corner in a hurry. Lands another right hook. Pacquiao's hands are so... Pacquiao's hands are blindingly fit. Perfect right hand for Pacquiao. Another right hook. Straight left hand. Pacquiao's landing at will. Hard left hand. Hatton has to hold on. Will Hatton make it out of the round? He's down for the second time. This is the brilliance of the Filipino slugger. A tsunami for Manny Pacquiao in round 1. 55 out of 62. 31 out of 52 power. Sa simula ng ikalawang round, halata ang desperasyon ni Hatton na makabawi. Subalit si Pacquiao kalmado at kalkulado. Hindi nagpadala sa bugso. Pinagpatuloy niya ang mabilis at malinis na footwork. Sinasamahan ng eksaktong timing ng kanyang mga suntok. Sa kalagitnaan ng round,
Muling nakatikim ng sunod-sunod na tama si Hatton. Pero ang hindi niya inakala, ang pamatay na kaliwa ni Pacquiao ay paparating. Sa huling 10 segundo ng round, si Hatton ay umatake, ngunit naiwan ang kanyang depensa at doon na pumasok ang signature left hook ni Pacquiao, isang malinis, matalim at malakas na suntok sa panga. Tumumba si Hatton, walang mana. As well as his head movement is just a phenomenal. Just his ability to punch and maintain balance, which he used to couldn't do. I think Pacquiao may have spent the first 2 minutes of this round thinking knockout and allowed himself to get a little wild. Now he goes back to more precision, lands a hard body shot. But Ricky isn't moving his head too much still. His head is still like that. Oh my gosh, what a straight left hook. And will Hatton make it up from this? Can he beat the count? Is that it? 2 minuto at 59 segundo ng ikalawang round. Isang brutal na knockout, isang katahimikan ang bumalot sa buong arena habang ang referee ay agad tinigil ang laban at tinawag ang medical team. Panalo si Manny Pacquiao via knockout. Sa round 2, kinoronahan siya bilang bagong IBO World Super Lightweight Champion at higit pa doon, ipinakita niya na kaya niyang talunin ang isa sa pinakamatitibay sa division. Hindi lang basta panalo, kundi isang pahayag na siya ang hari ng pound for pound. Para kay Hatton, ito ang isa sa pinakamasakit na gabi ng kanyang karera. At bagamat bumalik siya sa ring matapos ang ilang taon, ang laban kontra kay Pacquiao ang nagmarka ng simula ng kanyang paglayo sa sport. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga bago at upcoming videos.